And God is holy. Ang Diyos ay banal. God is righteous. Ang Diyos ay matuwid. And God judges sin. At ang Diyos ay hinuhusgahan ng kasalanan. God's going to judge your life. Ang Diyos huhusgahan ng iyong buhay. God is inviting you. Ang Diyos ay iniimbitahan ka. God is pleading with you. Ang Diyos ay nakikiusap sa iyo. God is commanding you Ang Diyos inuutusan ka to be reconciled to Him. na makipagkasundo sa Kanya. You can be the friend of God. Pwede ka maging kaibigan ng Diyos. You don't have to be the enemy of God. Hindi mo kailangan maging kaaway ng Diyos. But your sin makes you the enemy of God. Ngunit ang kasalanan mo ang siya naging dahilan kaya naging kaaway ka ng Diyos. Become the friend of God today. Maging kaibigan ka ng Diyos ngayong araw na to. Be forgiven through the blood of Jesus Christ. Mapapatawad ka sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. God demonstrated His love for us Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. when Jesus Christ died for us. Nang si Jesus ay namatay para sa atin. So let the message of the cross change your heart today. Kaya hayaan nyo na ang mensahe ng krus ay bumago sa inyong buhay ngayong araw na to. Let yourself be saved by the blood of Jesus today. Hayaan nyo na ang inyong sarili ay maligtas sa araw na to. Repent. Magsisi, Turn to God sumunod sa Diyos, and do works that prove your repentance. at gumawa ng mga bagay na magpapatunay na kayo ay nagsisisi. All right, getting ready to do a little outreach. These are some of the discipleship training students also for the discipleship training school, not just the SOE. What are you doing today? Doing another outreach. What are you doing today? Outreach. All right, the team is splitting up. We can cover more territory. We got enough people so we can have
2, maybe even 3 teams. So some of us will stay here. They got a sound system, about to start the preaching, got lots of signs, gospel tracts. We're about to have a good time. Po ay gusto pong ipaabot sa bawat isa na ang Diyos po ay kumakatok sa bawat puso at gusto niya ipaabot ang mensahe na gusto niyang tanggapin niyo siya sa inyong mga buhay, sa inyong mga puso. Dahil nalalapit na po ang pagbabalik ng kaharian ng Diyos. At ang tanong po, kayo po ba ay handa? Saan po ba kayo papunta? Sa langit o sa impyerno? At dalawa lang po ang papupuntahan ng kaluluwa pag siya po ay namatay na. At gusto rin po ipaalala ng Diyos sa iyo na ang kanyang banal na sulat, ang kanyang banal na salita ay kanyang ibinigay sa bawat isa para ito'y magsilbi na iyong magpapaalam sa inyo patungkol sa tagapagligtas na kanyang ibinigay ng kanyang kahit sa isang anak na nagngangalang Jesus. Kaibigan, masyado ka ng busy. Marami po dito sa Pilipinas, hindi lang po binibigyan ng importansya ang kanyang salita. Hindi po binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos. At sa po'y parating nagpapaalala at nagpapadala ng mensahero, kaibigan. Huwag ka nang magbingi-bingihan pa. Buksan mo ang iyong isipan. Buksan mo ang iyong tenga. Makinig sa salita ng Diyos. Gusto niyang ipaabot sa iyo na huwag mong kalimutan ang kanyang salita. Sinabi ng Biblia, mawawala man ang lahat ng ito na iyong nakikita. Mawawala man ang iyong negosyo. Mawawalan ka man ng trabaho. Mawawalan ka man ng kaibigan. Mawawalan ka man ng pamilya. Mawawalan ka man ng kalera sa buhay na ito. Mawawala man ng pera. Ngunit ang salita ng Diyos ay wala nang hili. Kaya gusto niya ang salita niya ay mapangaral. Maikalat sa buong mundo. Sinabi niya na ipangaral ang kanyang salita sa kasulok-sulukan ng mundo. Napapansin ko, marami po sa mga Pilipino ang hindi po interesado sa salita ng Diyos. Kaibigan, papayag ka man at sa hindi. Darating ang panahon, ikaw ay yayakapin na ng napakalamig na yakap ng kamatayan. At ang tanong, ikaw ba ay handa? Pupunta, langit o impyerno at nagmamahal sa Diyos lamang. 1:14-15. Ang Diyos ay mananatili, kaibigan. Ang salita ng Diyos ay mananatili. Ang hukuman ng Diyos, ikaw ay tatanungin ng Diyos. Hindi kung ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi kung ilang pera meron ka sa bangko. Hindi kung anong klaseng cellphone meron ka. Tatanungin ng Diyos kung marami bang kita ang iyong negosyo. Tatanungin ka ng Diyos kung ano ang iyong mga ginawa sa mundo ng kaibuhan. Magana ba ito kahit may lakas? Magsisi. Repent. Magsisi. Bible says that the wages of sin is death. Ang sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That sin brought death into the world. Ang kasalanan, ang dala nito sa mundo ay kamatayan. But the reason we die is because of sin. Kaya tayo namamatay, ang dahilan nito ay ang kasalanan. Because the sin of Adam had us removed from the garden. Dahil ang kasalanan ni Adan ay dapat mawala sa hardin. The sin of Adam had us removed from the tree of life. Ang kasalanan ni Adan ang siyang nag-alis sa atin sa puno na nagbibigay buhay. And sin brought death into the world. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. And one day you're all going to die. At lahat kayo isang araw mamamatay.
And the Bible says after death comes the judgment. At sabi sa Biblia, pagkatapos ng kamatayan ay paghuhukom. After you die, you stand before God. Pagkatapos ng mamatay, ikaw ay tatayo sa harapan ng Diyos. And God has recorded the deeds of your life. At ang Diyos ay merong record ng lahat ng mga ginawa mo sa mundo nito. God has a book of your life. Ang Diyos ay merong libro o aklat ng buhay mo. And every sin you've ever committed is in that book. At ang lahat ng kasalanan na ginawa mo sa buhay na to ay nakatala sa aklat na iyon. And God is holy. Ang Diyos ay banal. God is righteous. Ang Diyos ay matuwid. And God judges sin. At ang Diyos ay hinuhusgahan ng kasalanan. God's going to judge your life. Ang Diyos huhusgahan ng iyong buhay. And the Bible says the wicked will be cast into hell. At ang sabi sa Biblia, ang lahat ng masasama at kasalanan ay itatapon sa impyerno. Have you broken the law of God? Nalabag niyo na ba ang utos ng Diyos? Have you loved God with all of your heart, soul, mind, and strength? Iniibig mo ba ang Diyos ng buong puso, lakas at kaluluwa? Have you loved your neighbor as yourself? Iniibig mo ba ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili? Or have you sinned against your neighbor? O ikaw ay nagkasala laban sa iyong kapwa? Have you sinned against God? Nagkasala ka ba laban sa Diyos? The Bible says the unrighteous will not inherit the kingdom of God. Sabi sa Biblia, ang mga di matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. The sexually immoral will not inherit the kingdom of God. Lahat ng mga mahahalay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Liars will not inherit the kingdom of God. Ang lahat ng mga sinungaling ay hindi paghaharian o hindi mamanahin ang kaharian ng Diyos. Thieves will not inherit the kingdom of Lahat God. ng magnanakaw ay hindi mamanahin ang kaharian ng Diyos. Drunkards will not inherit the kingdom of Lahat God. ng kasinggero ay hindi mamanahin ang kaharian ng Diyos. Are these sins written in the book of your life? Lahat ng kasalanan mo ay nakalista sa aklat ng iyong buhay. Because on Judgment Day, God will judge your life. Dahil sa araw ng paghuhukom, ikaw ay huhusgahan ng Diyos. But the good news is that Jesus died for you. Pero ang mabuting balita, si Jesus ay namatay para sa iyo. Jesus died for your sin. Si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan. So if you repent, God will forgive you. Kaya kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan, patatawarin ka ng Diyos. If you turn from sin and turn to Him, you can be saved. Kung ikaw ay tatalikod sa iyong kasalanan at lalapit sa Diyos, patatawarin niya ang iyong mga kasalanan. God is a merciful God. Ang Diyos ay mahabaging Diyos. God is a gracious God. Ang Diyos ay puno ng habag. If you will cry out to Him, Kung ikaw ay lubos na tatawag sa Kanya, ask Him for forgiveness, humingi ng tawad sa Kanya, repent of your sins, pagsisihan ng mga kasalanan, and trust in His Son, at ang magtiwala sa Kanyang anak, you can be forgiven. ikaw ay paghaharian ng Diyos. Jesus died on the cross for Yes. your sin. Si Jesus ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Your sin killed Jesus. Ang kasalanan mo ang pumatay kay Jesus. But 3 days later, Jesus rose from the dead. Ngunit pakalipas ang 3 araw siya ay nabuhay muli. And He promises life in His name. At ang tunay nga na pinangako niya ang buhay sa kanyang pangalan. Those that believe in the Son of God can have eternal life. Lahat ng maniniwala sa anak ng Diyos, siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So God offers you everlasting life. Kaya iniaalok sa iyo ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Sin brought death, Ang kasalanan ay ang dulot ng kasalanan ay kamatayan. but Jesus brings life. Pero si Jesus ay nagbibigay buhay. So be restored to God today. Kaya ngayon pag-isipan mo mabuti kung makikipag-isa ka pa sa Diyos ngayon. Repent of your sins today Pagsisihan mo ang mga kasalanan mo ngayon. and find everlasting life
through His name. Patatagpuan mo ang buhay na walang hanggan. Follow Jesus. Mula sa kanyang pangalan. Surrender your life to Jesus. God is calling all men everywhere to repent. Ang Diyos, tinatawag niya ang lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi sa kasalanan. God is inviting you. Ang Diyos ay iniimbitahan ka. God is pleading with you. Ang Diyos ay nakikiusap sa iyo. God is commanding you Ang Diyos, inuutusan ka to be reconciled to Him. na makipagkasundo sa Kanya. You can be the friend of God. Pwede ka maging kaibigan ng Diyos. You don't have to be the enemy of God. Hindi mo kailangan maging kaaway ng Diyos. But your sin makes you the enemy of God. Ngunit ang kasalanan mo ang siya naging dahilan kaya naging kaaway ka ng Diyos. Become the friend of God today. Maging kaibigan ka ng Diyos ngayong araw na to. Be forgiven through the blood of Jesus Christ. Mapapatawad ka sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. God demonstrated His love for us Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. when Jesus Christ died for us. Nang si Jesus ay mamatay para sa atin. The love of God is seen in the cross. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita o ipinahayag saan at makikita dito sa krus. But it also shows you God's hatred for sin. Ngunit ipinapakita rin ng kasalanan ang pagkasuklam ng Diyos sa kasalanan. God hates sin so much Kinasusuklaman ng Diyos ang kasalanan. that in order to forgive sin, His own Son had to die. Kaya para lamang mapatawad na kayo sa kasalanan, kinailangan ni Jesus mamatay. So you see the love of God and the justice of God. Kaya sa krus makikita natin ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang mustisya. You see the goodness and severity of God. Makikita nyo ang kabutihan, ang pag-ibig na tuwid ng Diyos. So let the message of the cross change your heart today. Kaya hayaan nyo na ang mensahe ng krus ay bumago sa inyong buhay ngayong araw na to. Let yourself be saved by the blood of Jesus today. Hayaan nyo na ang inyong sarili ay maligtas sa araw na to. Repent. Magsisi, Turn to God sumunod sa Diyos, and do works that prove your repentance. at gumawa ng mga bagay na magpapatunay na kayo ay nagsisisi. Amen. Ilabag ang tungkol na bawang sumali. Wala akong pinatay. Maaling sa dito, kapwa. Away, guilty. Isa, saman, huwag kang mamanin niya. You know, the two things you should talk about when you witness is sin and salvation. If you go out street preaching, you don't know what to talk about, just talk about sin and salvation. Everything else is extra. You can preach Genesis to Revelation. You preach the fall, you preach the cross, you preach Judgment Day, and you can preach a little bit in between, Noah's flood or Sodom and Gomorrah. If you don't know what to preach, just preach Genesis to Revelation. Basic Bible stories, and that, the Word of God will not return void. That'll get the job done. Jesus Christ rose from the dead. Hallelujah. Jesus Christ died for your sin. And Jesus Christ is alive today.
sa langit o sa 2000 vigilantly. Namatay na talaga siya. Sabi ng mga kasama niya, ilang beses na itong tinalingan itong batang to, ngayon namatay na siya. At pagkatapos siyang namatay, nakikita niya na yung sarili niya sa taas, nandun na siya sa kalawakan, nakikita yung sarili niya na ginagamot ng doktor. Alam niyo po ba, sa pangatlong paglapag ng instrumento na kanyang re-revive sa kanya, bumalik siya sa kanyang katawan. Ako po yun. Ako po yung namatay na. Ako po yung tinalingan ng doktor. Ako po yung pahayag na ang Diyos na nagpapagaling, na ang Diyos ay isang Diyos na kumakatok sa inyong mga puso. Ang sabi niya, papasukin mo ko. Gawin mo akong Diyos na tagapagligtas sa iyong buhay. At ang buhay na nais ng Diyos ay para sa atin. Kaya po hanggang ngayon mga kaibigan, nandito ako nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sinasabi ko po sa inyo na ang nag-iisang Diyos na aking pinaglilingkuran ay buhay! Buhay! Kaya po nung panahon na yan ako ay nagsisi na nung balik sa Panginoong Yesus, hindi ko na po binalikan ng kasalanan. Tinalikuran ko na, ako po ngayon na naglilingkod sa Panginoon, ibinabahagi na ang buhay na kaloob ng Diyos, ang buhay na kaloob ng Diyos ay kailangan lamang gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. At kung ikaw, ginagawa mo yan, ikaw ay nalayo sa iyong relasyon sa Diyos. Tumalikod na po kayo at magsisi. Ibigay po ninyo ang inyong buhay sa Panginoong Yesus. Kapag hindi po ang plano ng Diyos ay tayo mailayo sa Kanya, hindi po yun ang Kanyang plano. Ang plano niya po ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit meron po tayong kailangan gawin. Kailangan po natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Kailangan po tayong tumalikod sa ating mga kasalanan. We are. Ate, you need Jesus, ate. Sabi ko sa ama. Sapagkat ang kamayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan ay kamatayan. Wala na naman. Na binabanggit sa banal na salita ng Diyos. Ngunit, libre sa loob ng Diyos ay ang ang isang daan at kumakapagitan. You said how many years you I got it. Nice to meet you, brother. All right, that was another successful outreach. We had multiple teams, multiple preachers, multiple signs, gospel tracts being handed out, different crowds, one-on-one conversations,
People were stopping and sitting and listening to the street preachers. You know, it's a bit of a jungle out here. It's chaotic. There's so much going on, but you know, we can be a light in the darkness and spread the gospel everywhere that we go. One guy, he had a pink umbrella. I think some of you might have seen him, where he was just kind of staying around us the whole time, looking at us every now and then. It was really suspicious. Not, yeah. Shady. So yeah, shady. Eventually he left, and yeah, I'm thankful no one got hurt or anything bad happened. Oh, really? Yeah. Yeah, so me and Justin, we got this opportunity to share gospel as well. It was like for a long time, but a long speech. But you know, suddenly a group of school kids, they came and they started talking to us, and then we had this opportunity to share the gospel. They thought you're celebrities. Yeah. That's the advantage. Oo, sa mga na, JM, Rob. Halik, experience. I want to say praise to God because first time to using microphone to share and shout Jesus. Oh, Rob. Praise God for that. Nice. Sino? Halik. Yeah, same as Rob. It was a great experience using the microphone for the first time. I was scared at first because I thought that I wouldn't know what to share. But then when I got the microphone, it all just came out naturally. That side. What can you share? God, what can you share, God? Yeah, I'm thankful for the God. For the God of the I'm Bible. thankful to God because of the weather. Oh, it's not raining. Yeah, thank you for the rain. I thank God for His goodness and the protection that He gave us while we are walking, going to the Talipapa, and for the opportunity to hold a mic and shouting Jesus and praising Him of who He is in